Oh, ito mag-unbox tayo ng ating in-order na foot massage from Comfier. I'll put the link and then I will see. Hindi ko pa ngayon ko pa lang na to. Bubuksan pala. Yan, medyo bulky siya, no? Foot massager 119 ata. Tapos may ano siya, coupon, Amazon coupon. Ayan, tapos meron tayong medyas para for sanitary reason, right? So very ano naman daw siya, very straightforward. Medyo maliit ata yung butas. Ito siya. Ayan. Rubber backing. Ayan. Hindi naman siya mabigat masyado. May mga parang may zipper siya dito sa side. Diyan. Pusa. Sa saksak natin. Tapos ito kinikip ko to kasi for organizing yung mga wires. Yan, meron siyang charger niya is converter, I think. Saan nalagay? Ayun, dito. Lagay mo dito. Yan. Narinig ko na siya. Yung remote niya is in here. Try natin. Okay, power. Yung. Tapos need. Medium. Heat. Air. Vibration. Maganda yung pagkakahag niya sa paa. Yan. Diba? Maganda. Yan. Yan. Narinig niyo yung vibration. Yung air. Nagko-compress. Gawin natin sa yung air. Maganda yung heat. Ayan, at I'll let you know after. Okay, ayan yung air. Saan na yung air? Vibration. Okay, tinry kong yung battery. Ayun, nag-heat naman siya. High siya lahat. Tapos lagyan natin yung battery. Ayan, tama ba? And then tama ba? Okay. Yan. Okay siya, but it's not as strong as I want it to be. But it's comfortable. I don't know. I'll give it a couple more days kung sasauli ko siya o hindi. Yan. Yun. Looks like it's working very well. I have it all in high. The need, air, and vibration, and the heat. If it's red, it's in high. It's in blue, it's in low for the heat. So there's low, medium, and high for need, air, and vibration. And I think the vibration you don't really need. I think it's more of like pressure
Abrasion, I guess it helps out too. So it's not that bad for now. Okay. Hindi nag-shovel yung anak ni Esme. Sabi ko mag-shovel eh. May bukas daw. Sabi ko baka ano na, tumigas na yung ano. Yan, malamig na uli. -2. Yan dito. Tapos ang 1:46 punta tayo sa gym. Ayan. Tayo'y pupunta ng gym. At ano lang natin, pag-usapan natin yung sitwasyon ni PRRD. Hindi ako ma-political, but sa isang channel ko yun, Grab TV Philcal Life. Pero ang topic natin is ang pagta-tridor, or kung makabayan ka, ang tawag nito, kung makabayan ka, hindi mo iaano yung sarili mong kapwa Pilipino, hindi mo so kasi sovereign country tayo eh. So bakit mo yung Marcos, right, tinulungan ng Duterte, tapos ngayon yun pa yung mitya para ihatag o ibigay mo sa banyaga ng mga putingan ang sarili mong countryman, sarili mong kababayan. So that's pagka-traitor sa bansa, hindi lang sa mga Duterte, wag sabihin natin, kundi sa bayan mong Pilipinas, right? Kasi Duterte, nagsilbing ano yan eh, nagsilbing magiging bayani yan dahil siya yung nagmalasakit, nagpakita ng malasakit at serbisyo sa Pilipinas. Pero sabihin natin, the way it was handled on some of his policies regarding war on drugs are inhumane sometimes, but he has to do what he has to do. He's got to do what he's got to do. So according to his mandate, so any means necessary na nasa isip niya. Kaya hindi mo rin masisisi, right? But yung i-compare na lang natin sa naging mandato ng mga ibang dating presidente about war on drugs, about the future of our children. Siya ang pinaka magandang naging mandato. Ang i-stop niya yung drugs, and yung kanyang build program, at marami siyang project na isagawa, at yun din, marami rin sigurong naging katrabaho yung mga ating kababayang Pilipino dahil sa kanyang mandate sa construction. So I think he has the heart of the people, right? So bakit natin i-mandate na ito yung bagong government? Marami tayong OFW na naririnig na nangyayari sa tanim na bala na naman. Yan, tsaka madaming nanggagahasa, mga addict. So it's sad for the Philippines na from the iron fist naging baliwala. Di sinasabi nila cocaine user daw. I don't think he's an addict, but he's probably a user. Pati na yung kanyang asawa na si Lisa Marcos Araneta. I mean, you'll see in the YouTube is your responsibility, right? But
yung pinapanood natin si Maharlika Boljak TV tsaka si Panat Bay. Ayun, mga Duterte channels yung mga yun. And nakikita natin yung mga ebidensya, ang mga pinapakita nilang vlog na may mga halong ebidensya. Ayun nga, at yung pag alis ng attention daw kay yung pag kidnap daw kay Presidente Rodrigo Duterte, ex-president, ay ano yun daw, parang ginawa ng Marcos government para ma-camouflage yung pag-aresto kasi may namatay daw na isa sa mga entourage ni Lisa Marcos sa LA nung sila ay nagpunta ng party or Manila Film Fest sa LA. So yung may-ari daw ng Rustans, na anak ng may-ari ng Rustans, yung store sa Makati, ibig sabihin may mga kaya mga yun ay namatay. So I don't know kung ano mangyayari dun sa kasong yun. Sana'y dahil na overdose daw sa ng cocaine So we'll see how it goes. Parang dinadivert ang nangyari doon sa pagka-kidnap o pagka-detain kay Rodrigo Duterte. So we'll see. Tayong mga OFW, I think it's surveyed na lahat naman, karamihan is with Duterte, right? So kasi pinaglaban niya ang kinabukasan ng mga bata na dapat hindi ma-involve sa drugs. Itong si Trillanes, napanood ko, ANC ata yun, na sabi niya Verdugo daw is nahuli na. So isa siya sa mga tsaka si Dilima sa mga gustong pahuli talaga si Duterte, no? So tayo treadmill, lakad lang naman. Si hina yung ating left leg. Habang nanonood tayo ng basketball. Nanonood tayo din ng YouTube. Inaano ko yung kanap sa Pilipinas, tsaka yung mga gadget na pinapanood ko, yung mga action cameras, ganyan, tsaka how to edit regarding YouTube.